nalulunod ang buong bansa sa flood control. Kung maaari, tanggalin mo muna itong... After all, it's the executive that will implement what we will pass. Hindi naman po kami nagising at sabi namin gusto namin, ibaba ang presyo, siyempre gusto natin. Ito ang eksena pag budget season. Para kang nanonood ng debate. Pero mga participants, mga kongresista at senador. Sila ang nagsisilbing brainstormers kung magkano ang ilalagay na budget sa mga pangunahing sektor sa bansa. Kabilang narito ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at iba't iba pang proyekto na ilulunsad ng pamahalaan. Pero teka, paano nga ba ito binubuo at pinaplano ng gobyerno? Tara, alamin natin. Ang General Appropriations Act o GAA ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang batas na ipinapasa sa Kongreso kada taon. Pero bago tuloy ang maaprubahan ng budget, mahaba na ang pinagdaanan ng proposal. Ito ay binubuo ng 4 na yugto, ang budget preparation, budget legislation, budget implementation, at budget accountability. Nagsisimula ang proseso ng General Appropriations Act sa Development Budget Coordination Committee o DBCC, kung saan tinutukoy ang mga prioridad ng pamahalaan sa paggastos para sa susunod na taon. Ang DBCC ay interagency body na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development, Bangko Sentral ng Pilipinas, at isang kinatawan mula sa Office of the President. Mula rito, maglalabas ang DBM ng budget call na nagsisilbing gabay ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, at government-owned and controlled corporations sa paghahanda ng kanilang panukalang budget. Kapag naipasa na ng mga government agencies, LGUs at GOCCs ang proposed budget nila, this is the time para magkaroon ng technical budget hearing sa pangunguna ng DBM. Parang thesis defense ang atake, ang literal na million-dollar question, bakit iyan ang hinihingi mong pondo? Pero rito, kung hindi mo na-defend ng maayos, imbis na bawas grade, bawas budget sa opisina mo. Pagkatapos ng mga hearing, i-compile ng DBM ang lahat ng hiling na pondo upang mabuo ang budget documents na isusumite ng Pangulo sa Kongreso. Sa puntong ito, Kongreso na ang may kapangyarihan. Dito, isinasagawa ang mga pagdinig upang ihanda ang General Appropriations Bill o GAB batay sa panukalang budget ng Pangulo. Ito ay pagdedebatihan sa plenaryo at isusumite ang aprobadong panukala sa Senado. Nakasaad sa Article 6, Section 25 ng Saligang Batas na hindi maaaring taasan ng Kamara at Senado ang kabuuang halagang inihain ng Pangulo. Ngunit maaari nila itong bawasan at ilipat sa ibang programa o proyekto. Pero wait, paano kung hindi sila nagkasundo? Chill! Kagaya ng ibang batas, idinadaan ang budget sa Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang bersyon ng Senado at ng Kamara. Kapag pumasa na sa BICAM, kailangan itong ratipikahan ng Senado at Kamara bago muling ibalik sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo bilang isang batas, ang General Appropriations Act. Hep, may kapangyarihan pa rin ang Pangulo na i-veto o i-line veto ang mga item o provision sa budget na isiningit ng mga mambabatas. At ang pinakahuli, ang accountability. Commission on Audit naman ang in charge sa pag-check kung tama at naaayon ba sa budget ang paggastos ng mga ahensya. Ang resulta ng audit ang nagsisilbing desisyon kung nararapat bang dagdagan o bawasan ang pondo ng isang ahensya sa mga susunod na taon. Complicated ba? I know, right? Ang proseso ng pagbuo ng budget ay masusi at mabusisi. Ito ay tumatagal ng halos isang buong taon upang masiguro na mayroong pondo ang mga programa at proyekto na kailangan at ramdam ng mga mamamayan.